Marahil matagal na ninyong naririnig ang isyu ng lumad sa Mindanao. Ang buong pangalan po ng grupo ay Katauhang Lumad o Indigenous People sa Bisaya. Sila ang kasapi sa tinatayang 18 non-Christian tribes ng Mindanao. Kinikilala sila na may sariling kultura at kaugalian, sariling sistema rin ng hustisya. Meron din silang sariling konsepto ng land at property ownership. Ang lupa ay hindi pag-aari ng isang tao, kundi pag-aari ng buong komunidad. Pero ano ba itong bagong issue tungkol sa mga lumad? Gabi ng Miyerkules, hinarang ng PNP ang isang convoy ng 5 van sa Talaingod, Davao del Norte. Ang laman ng van ay mga aktivista kasama ng sina dating Bayan Muna Congressman Saturo Campo at ACT Party List Congresswoman Franz Castro. Sakay din ng van ang 14 na menor de edad. Inaresto ng PNP ang grupo ni Ocampo at Castro at kahapon nagsampa ang PNP ng kasong child trafficking at kidnapping laban kina Ocampo at Castro at iba pa. Ano po yung kasong child trafficking? Ang RA 10364 or ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ay karaniwang ginagamit laban sa mga sumusunod: slavery, involuntary servitude, death bondage, forced labor, prostitution at pornography at drug trafficking. Bakit sila kinasuhan nito? Ayon po sa PNP, wala kasing dalang kasulatan ang grupo na ang 14 na menor de edad ay isinama nila na may pahintulot ng magulang na mga bata. Ang sabi naman ng grupo, harassment lamang ito dahil sila ay bahagi ng kaliwa. Katunayan, ang sabi ng grupo ni Ocampo, nandun sila sa area para po maghatid daw ng relief goods sa isang komunidad na apektado raw ng food blockade na sinasagawa ng isang paramilitary group, ang Alamara. Ang mga dala daw nilang mga menor de edad ay mga na-rescue nila sa isang eskwelahan na hinaharas daw ng grupong Alamara. Ano man ang sabihin daw ng PNP at AP, walang kinalaman sa child trafficking ang ginagawa nila. Ito po ang sabi ng grupo. Matagal na pong issue ang issue ng mga lumad. Noon pang panahon ni Marcos, marami ng mga lumad ang nagrereklamo na ginagamit lamang sila ng iba't ibang grupo. Bakit po? Ang mga lumad ay nakatira sa isa sa pinakamayamang bahagi ng Mindanao. Marami sa kanilang mga komunidad napapaligiran ng mga gubat o mga bundok na sadlak sa mga mahahalagang mga mineral. Sila rin ang isa sa mga pinakanapabayaang grupo at dahil po dito sila rin ang madalas gamitin para sa propaganda. Ang sabi po ng kaliwa, nagre-recruit ang gobyerno ng mga paramilitary groups sa mga lumad gaya ng Bagani at ng Alamara. Ang sabi naman ng militar, ginagamit ng New People's Army ang mga komunidad at eskwelahan ng mga lumad para po magkalat daw ng komunismo. Katunayan, nung nakaraang taon lamang, nagbitiw ng kontrobersyal na pahayag ang Pangulo mismo. Nagbanta po siya na bobombahin ang mga eskwelahan ng mga lumad dahil ginagamit daw ang mga ito sa anti-government lectures. Pero ngayon, ang bangayan ng dalawang grupo ay nauwi naman sa issue ng kidnapping at child trafficking.